Hello guys, ito naman tayo. Magluluto naman ako ngayon ng dinengdeng. Dinengdeng Ilocano. Ito guys, nagpakulo ako na ng tubig. Tapos nilagay ko na yung ah, sahog na pritong isda. Kahit anong pritong isda guys, pwede nyo ilagay. Pero mas masarap pag tilapia o kay bangos. Ayan. Ngayon at kumukulo na guys, lalagyan natin ngayon ng bagoong isda. Ayan, bagong dagupan. So, i-check muna natin. Ayan. Kunti lang guys kasi hindi masarap kapag masyadong masyadong maalat baka hindi makain. Ayan. Tapos pag inilagay na guys, i-mix lang natin yan. I-mix lang natin yan. So hayaan natin na kumulo uli. Para ngayon yung pritong isda, observe niya yung mga lasa ng isda. Yung tubig. Ayan. So ngayon guys, ito yung mga ingredients niya. Ang ingredients niya guys ay ito ay bunga ng palaya. Hinahati-hati mo yan. Iniwa-hiwa mo yan kahit anong klaseng hiwa yan. Nasa sayo yan. Basta ikaw magluluto. Bulaklak ng kalabasa. Ayan. Tapos yung sitaw. Ito po sitaw. Pero ito guys, ito, sinama ko na rin to. Tangkay ito ng bulaklak ng kalabasa. Ayan. Tapos, may saluyot pa yan guys. Ito yung saluyot guys. Ito, bagong hugas na to guys. Wala nang mga anik-anik yan. Pag kayo naghimay ng saluyot, tignan yung mabuti. Kasi nga, ang uod ng saluyot, kaparehas din niya ng kulay. Hindi mo siya malalaman na may uod pala yan. Kaya kailangan himay-himay mo ito ng isa-isa. Ayan. Ayan. So ito guys, okay na to. Malinis na yan. Na hugasan na yan ng maayos. Kumukulo na yan guys. Dahil kumukulo na yan, una nating ilagay itong saluyot. Ayan. Saluyot muna guys ha, bago yung ibang ingredients. Kasi ang saluyot guys, kailangan yan lutong-luto. Lalo na kapag gabi. Kasi pag hindi maluto yun ng maayos, hindi maganda sa tiyan. So kailangan lutuin natin yan. Lagay natin yan. Ayan. So konti na lang guys, lagay natin yan. Okay. Ayun. So ngayon guys, natin to, ihalo-halo natin yan. Yun. Ihalo-halo natin. So itong saluyot guys, laging na mauna yan para maluto ng maayos. Kasi pag hindi maluto ng maayos yan guys, iba ang impact sa tiyan natin. Ayan. So ngayon takpan natin guys. Asan yung takip niya? So hayaan natin muna na makumulo ng kahit 2 minuto. Sunod na hugasan natin guys ay itong sitaw. Ayan. Itong sitaw. Sitaw muna guys. Ayan. Meron pang mga dahon ng saluyot, so okay lang yan. Ayan. So hugasan natin maigi to para perfect. Ayan. Ayan. Ayan guys. So hugasan natin yan. May mga pasaluyot pa dito. So okay lang naman yan guys. Nahuli na. Ayan. Ayun. So hugasan natin to guys ng maayos. So ito na guys. Haluin na naman natin tong maayos. Hugasan natin maayos. Ayan. Kasi galing to ng palengke. Hindi natin alam kung saan nakalapag ito. So kailangan ayusin mong paghugas. Kahit anong bagay guys, kailangan ayusin ang paghugas para iwas na rin sakit. Okay. Ayan, nahugasan. So titignan natin guys, 2 minuto na. Sobra pa yata. Ayan. Iano natin yung saluyot. Ayan. So ilagay na natin guys yung sitaw naman ngayon. Sitaw ngayon guys ang ilagay natin. So ito na yung sitaw guys. So ilalagay natin to. Ayan. Mix lang natin.
Ayun. Okay. Ayan. Tapos, imikos-mikos natin guys. Ayan. Mikos-mikos. Para maghalo yung mga gulay sa mga sitaw pala. Ayan. Okay. So ngayon guys, takpan natin uli hanggang kumulo ng 2 minuto uli. Ayan. Sunod na ilagay natin guys pag naluto na yung sitaw at saka saluyot itong ampalaya. Ayun. Yeah. Itong sa dahon ng kalabasa, huli na to guys kasi madaling maluto lang to. So ito muna tayo sa ampalaya, hugasan po natin ng maayos. Ayan guys, hugasan ko na ng maayos tong ampalaya. Kasi ito na ang sunod na ilalagay natin. As usual, kailangan nating hugasan ng maayos para iwas sakit natin guys. Okay. Titignan natin ngayon guys kung kumukulo na. Ayan, kumukulo na. Malapit nang maluto guys. Ayun. Ayan. Ito masarap guys to kasi may may isda siyang halo. Kailangan to. Huwag niyong ilagay na buo, kailangan kung pwedeng himay-himayin niyo para lalong sumarap, para yung katas ng yung lasa ng isda na prito, madaling hahalo sa sabaw niyan. Kasi yan ang nagpapasarap din guys. So ito na guys, ilagay natin ngayon itong ampalaya. Ayan. Ampalaya. Kailangan ng ampalaya guys para ang technique nito para hindi masyadong mapait. Kailangan half cook lang guys. Half cook lang dapat. Kasi pag lutong-luto, lalong mapait yan. So mas maganda na half cook lang. Ayan. Mikos-mikos natin uli. Ayan. Para maihalo ng maayos. Ayun. Okay. Ayan. Sige lang, halo lang. Ayun. So ngayon guys, pakulan natin uli ng kahit 1 minuto lang o dalawa na. Ayun. Mayroon pang nakaano. So ugasan na natin tong dahon ng squash. Yan, hugasan natin guys yung dahon ng kalabasa. Squash kasi nasabi ko kanina. Masyadong karteah na yun. Ayan, squash. Lalagyan pala natin ito ng magic sarap guys. Yan Lagyan na namin yung ayan, nilagay ng aking apo. Ayun, thank you. Ayan. Para masarap. Okay. Tapos, mikos-mikos natin guys ha. Huwag nating kalimutan yung mikos-mikos. Ayan. Half cook lang yung yung ampalaya. Ngayon ito na yung bulaklak ng kalabasa ilalagay na natin guys. Pero sandali lang guys. Pag nilagay ninyo, hanguin ninyo ay takpan ninyo agad tapos patayin na yung kalan. Okay? Ayan. So ilalagay na natin. Ayun. Ayan. Mikos lang konti. Ayan. Ayan guys.
Paluto na guys. Ang sarap. Grabe. Ayan. Ayun. So, tatakpan lang natin yan siya ng 2 minuto. Tapos, luto na po yan. So, guys, ito luto na yung dinengdeng natin. Ayan. Tama lang to ng pagkaluto. Half cook lang to guys. Okay. Ayan. Mikos lang natin konti. Mikos. Ayan. Ayun. Luto na guys ang ating dinengdeng. Yan guys. Ito guys, ready for serve na tayo. Thank you for watching.